bata sa Barangay Busay sa Cebu City, hindi raw muna hinahayaang magpagala-gala ng kanilang mga magulang. Takot lang kasi nila na ang mga batang ito matsyempuhan nang na-videohan sa kanila kamakailan na higanteng ahas. Oo ay. Ate ka na ko. Ate di man ko na mo. Ang gahitang sawa na mataang gumagapang sa kisame ng isang bahay. Hadlok jud mi atog maayo ma'am kay sukad gato pa jud mi kakita ginato kadakuang asawa. Sa laki kasi nito, kayang-kaya raw nitong lumulon ng tao. Bata, taong malaki. Kumakain talaga yun. Halos isang linggo kang walang tulog dahil anytime pwede kang pasukin ng bahay. Madaling araw nitong Oktubre 22, nung nabulabog ang kasambahay na si Mary Joy. Kay ang among boy diri, nitawag na siya namo to pag-abri nako sa gawang sa pultahan mo to nakita namo ang dako kaing sawa. Oo ay. Ate ka na ko. Wala jud ko nakahunahunag unsa akong buhaton. Ang sawa, tinatayang nasa 3 metro ang haba. Putigin na mong kuruga. Wala lang niyo siya kung amo akong gitawag. Nato nanawag din sila og tanod. Pero bago pa man ito na corner ng mga tanod. Pag dating namin dun, ma'am, hindi namin niyo naabutan. Nakita namo nga nigawa siya sa kusina. Hindi talaga nakita. Halos mga 5 oras namin na-search yung areas. Posible guro diri siya nagikan kay mao man ni ang kakahuyan nga duol sa among gitrabahuan. Na posible diri ra pud siya ning pauli. Dahil dito, nangangamba ngayon ang mga residente sa paggala-gala nilang kapitbahay. Delikado na talaga, ma'am, kasi maraming maliliit na bata dito. Wala naman po na-report na may nakain ng bata or mga hayop. Makasakaling makita nyo po, huwag nyong galawin yun. Tingnan nyo lang, i-monitor kung saan pupunta. Tapos tawag ka agad kayo sa barangay. Oo ay. Ate ka na ko. Ngunit hindi lang sa Cebu may nakita kamakailan na higanteng sawa. Sa General Santos City sa Mindanao, isang dambuhalang ahas din ang nang trespass sa isang bahay na na-corner ng mga residente. Nasangit siya sa kuha, di screen. O kayo! Grabe ka na ko, guys! Anaconda! Oh! Yan, Diyos ko! Yung haba ng ahas, nasa 10 feet or 11 feet kasing lapad ng hita ba. Bakit ba naglalabasan ngayon ang mga mala-anacondang ahas sa Pilipinas? Anaconda! Yan, Diyos ko! Susunod na! Gumapang ang takot sa bahay ni na Josefina sa General Santos City sa Mindanao nung sa bubong ng kanilang bahay, meron na palang na-trap. Ilaga, ilaga! Pero pag-abrin ako, guys, hashtag ako, marang anaconda! Na isang gahiganteng ahas. O kayo! Grabe ka na ko, guys! Anaconda! Yan, Diyos ko! Natakot talaga kami kasi ahas yan eh. Delikado yan, lalo na kung may mga bata at saka yung may mga alaga tayong mga hayop. Bago nito, ilang linggo na raw napapansin ni Josefina na may umaali-aligid sa kanila. First week sa September, maingay yung mga aso namin. Hanggang sa meron na naamoy na hindi ka nais-nais. Akala ko nga daga, hindi ko na talaga makaya ang amoy. Parang aatakihin ako ng asma ko. Ito, may bakas pa, ito. At saka ngayon, may amoy pa talaga siya. Parang amoy, daing. Paano naman kung dito siya banda? Mahulog siya talaga dito sa loob namin. Kaya agad siyang nagpatulong sa kapitbahay nilang si Jay Ford. Yung nakiusap sila na kunin daw yung daga doon sa bubong kasi mabaho na daw. Hanggang nanlaki ang mga mata ni Jay Ford nung nadiskubre niya kung saan nagmula ang nakakasulasok na amoy. Mga guys, tingnan natin dyo, ilaga! Ilaga, ilaga! Pero pag-abrin ako, guys, hashtag ako, marang anaconda! Umaalingasaw na pala ang isang dambuhalang ahas na sa tansya nila ilang araw nang patay. Nasyak ako ba? Kasi ang laki ng ahas. Yung haba ng ahas, nasa 10 feet or 11 feet kasing lapad ng hita ba. Nasangit siya sa kuha, di screen. O kayo! Grabe ka na ko, guys! Anaconda! Oh! Siguro walang madaan, bumalik doon sa kabilang butas. Nag-8 na siya doon sa cyclone wire. Ay, Diyos ko! Ang
Ang sawa ang pinaghihinalaan ng kapitbahay ni Josefina na si Eliazar na tumuklaw sa kanya. Tumatahol kasi yung aso ko. Naglabas ako, tapos may nangita ako na parang naitim ba. Akala ko yung gulong ko lang na tumbat. Tapos nilapitan ko, pulutin ko sana para patindig. Biglang may kumagat. Ang kagat ng ahas, nag-iwan ng marka sa binti ni Eliazar. Pagkatapos ng kagat sa akin, nagmani talaga yung pak. Hindi sila venomous, bagkus sila constrictors. Pinipisa nila yung prey nila. In general naman, pag natuklaw tayo, it's either venomous or non-venomous, pumunta sa pinakamalapit na ospital. Kinabukasan, pina-inject ko ng antivenom. Maaring ito rin daw ang salarin kung bakit nagkakawalaan ang kanilang mga alagang hayop. Nakakain na siya kasi malaki ang tiyan niya. Kasi yung kapitbahay namin, nawalaan sila ng pusa. Manawa ko sa pusa, kita ko sa tiyan ng ahas. Hugis pusa. Ang sabi ko sa kanila na huwag nating hayaan ang mga hayop natin. Baka mayroon pang ibang ahas na gala, makain yung mga hayop natin. Ang tawag sa kanya is reticulated python. They are the longest snake in the world. Pag nag-venture sila sa community, ibig sabihin nun, nagkakaroon ng disturbance doon sa ecosystem sa taas ng bundok. Pag sila ay nauubos, halimbawa ay nagkakaroon ng habitat loss, wala siyang magagawa kung hindi bumaba sa community. Ayo! Marami ka na ko, guys! Anaconda! Isang factor po na tinitingnan natin is yung cleanliness po ng area natin. Kasi yung mga basura po natin is nag-a-attract po ng mga daga. And the daga is part of their diet na po. Yes, Diyos ko! Bagamat na corner ang sawa, problema naman nila ngayon kung paano ito matatanggal sa sinabitan nitong kable. Tinalian nila yung sawa para mababa lang. Muntik na magkagutay-gutay kasi malambot na siya talaga. Saka yung uod, galabasan na good. Kung meron ng threat sa life, itong ahas na pwede naman silang hulihin. As long as hindi sila sasaktan, pwedeng tumulong yung penro or senro. Nagmamonitor din po kami, baka po may kasama pa rin yung sawa. May makita ulit. Inform din po kami. Ang laki nila, patunay na mayaman pa rin ang ating kapaligiran at kalikasan. Marami ka na ko, guys! Sana matiwasay lang silang dumaan dahil hindi welcome ang sinumang ahas sa ating mga tahanan. Anaconda! Yes, Diyos ko!